morning guys. Ayan, grocery kami ng mga bata. Superstore. Ayan, si Jermaine after namin mag-grocery diretso pasok na. Si Jonas di pumasok eh. Ganda na weather, hindi na ganun kalamig. Kung kailan balot na balot ang suot eh. Tayo dito. Ganda ng kulay ng mga peppers. Yung dalawa. Si Jonas katulak ng cart. Si Jermaine yung katulong ko kumuha. Ito ba yung sa listahan ko? Check natin. Marami-rami ito eh. Kasi may order ako. $7.99 na yung binibili ko na. $5.99 lang nung nakakaraan. Laka naman ang dinagdag. Kasi ang lilit pa niya. Angat mo nga yun ako. Nasa box chocolate mo? Hindi ka pa rin pala kumukuha. Ang ganda ng sitaw nila ngayon dito sa Superstore. Let's go na. Na ako ng singkamas. Naka-sale yung bigas oh. 27.88. Kuha nga kayo ng isa. Ay, nagkabubukas mo lang ng bigas na. Kaya lang naka-sale eh, sayang eh. Apat. Dami, apat. Itong kabila, naka-sale din. Ito yung maliliit. Wag na muna, hindi naman kailangan. Dami pamimilihin din kasi, mabigat. Na guys. Hi. Naman tayo, Seafood City. Ito yung basket. May Christmas tree na sila. Ano sila? Lang siya ng fake pila. Sila rito mga kung ani-kani pa. Hello Kitty rice cooker. Sabi ko may dairy cream, sakto sana. Pero $6.29. Tapos ang nipis lang. Margarine. Yung Eden. $8.49. Quick melt ata yan. Ito yung original. $8.79. Sweet blend na margarine. $7.29. Mahal. Yan na. Yan na yung mga napamili. Yun. Mga karne. Buti kasama ko si Jonas. Mas madali. Pahinga muna. Lalo yung mga karne kasi nga may order.
Medyo marami-rami yun. 2 tao kasi. Tsaka ano pala, hanggang, hindi lang 2, 3. Kasi pang next Saturday naman isa, pero binili ko na yung mga karne. Para yung ibang gulay na kailangan dyan na lang siguro sa tsalo. So yun, pahinga lang ako sandali. Yan, so ito yung mga napamili ko sa Wahing. Chicken breast, ano yan, para sa cordon bleu, 2 order. Tapos may ground beef, meron akong ground pork. Ito. Tapos yung rib finger. Ito yung slice beef. Ito pwede sa sandwich, pwede sa mga ano pa ba ginagawa ko dyan? Mga stir fry. Tsaka sa shabu-shabu. May isa pa eh. Ano ba yung isa kong kinuha? Nalimutan ko. Yung boneless beef shank para sa kare-karing order. Yan, itlog. Hindi ko na lahat. Lalabas. Para unti-unti nang ayos. Tapos bumili ko nito sa Seafood City, Pandesyosa. Carrots. Ano pa ba yun? Yung ano lang naman to. Ayan, itlog na maalat. Ito masarap to eh. Boy bawang na peanut. Tapos andyan din yung basa filet, yung chicken liver. Tapos yan. Harina, toyo, patis, green tea, brown sugar, bihon, chichirya. Ano to? Sarap to eh. Cheese ring. Tapos oyster sauce, sesame oil, tsaka sweet chili. Ito cornstarch. Tapos mamaya magbe-burger kami kaya bumili ko ng, ang tawag mo dito? Onion rings. Tapos butter, ayan, may yogurt sa ilalim. Plain yogurt din para sa biryani. Tapos yung ham para sa ano to, cordon bleu. Malagkit, tapos pancake mix. Ayan, mozzarella sa ilalim. Tapos to, mga gulay. Ito halo-halo na yan. Ayan, bumili rin pala ako ng loto. Tagal na rin hindi nakakabili eh. Itong sitaw, naka-sale sa hindi naman siya actually naka-sale, pero mura sa superstore. Wala siyang nakalagay na price. So, isa lang ang kinuha ko. Kung alam ko na mura. Dinadagan ko, 154 lang to. Isang bugkos na malaki. Kaya kinuha ko na. Sabi ko sayang. Sabi nga nung babae sa counter, bibili raw siya after ng shift niya. Pilipina din kasi. Talong, green onion, celery. Yun lang, wala akong masyadong prutas ngayon. Peras lang nabili ko. Kasi nga, ang mahal nung, yung pinya. To beans. Kanik-kanik na yan, singkamas, may kamatis, bawang. Yung mga typical na pinamimili ko. Yun ang maano ngayon. Kailangan ko pang isalansan muna yung fridge bago ko mailagay lahat to. Unahin ko muna yung mga frozen. Kasi baka malusaw lalo tong onion rings mamayang gabi pa naman. Yung katulong ko magsalansan, andun na sa taas. Mag-CR lang daw siya sandali. Pero kanina pa 15 minutes na. Ay nako, pagod. Malamig na mainit, kanina uminit. Naka-hoodie ako. Ngayon, kumulimlim na naman. Mukhang uulan na naman siya. Tapos ayan, may nakaparada sa harap eh. Kaya sa likod ako nagparada. Ayun hello guys. Kamusta na? Sarap ng tulog namin. Nakatulog kami, 7:30 na. Pero kanina nagising na kami mga 6 something. Bawi. Kami, naglaro ng Switch. Kaso minute na. Fighter, minute na yung kami niya. Tara na, baba na tayo at magluluto ako. Magbe-burger lang kami ngayon. So gagawa ako ng burger patty. Tagal-tagal na rin din nag-burger. So 3 lang kami, wala si Jonas. Mamaya pa uwi nun. May pinuntahang party. Party sa trabaho nila. Sila lang naman, mga katrabaho niya. So ayun, let's go and cook. Halata din na bagong gising. Ano pa yung mata mo? Nahimbing eh. So ayan, ito yung gagamitin ko na patty. Pork at saka beef hati. Kasi yung beef na binibili ko lean.
So, lalagyan siya ng konting pork para medyo may konting taba. Yan. Tapos lagyan ko lang siya ng onion. Lagyan ko ng Montreal steak spice. Konti na nga lang kasi. Tagal na namin din nag-steak. Garlic powder. Salt at saka pepper. Tapos ito yung ano. Wala pala akong ano. Hanapin ko meron pa ako ng relish. Pickle relish. Tapos magsasaute ako ng onion tsaka mushroom. So, yan. So, yun na. Sa pan ko na lang niluto yung ano, burger patty. Yan. Tapos yung sinote ko na onion tsaka mushroom, tinap ko na sa ibabaw. Tsaka ko ipapatong tong cheese para mag-melt. Yan. Ready na. So, ito yung dressing ko. Naglagay lang ako ng pickle relish, yung sweet relish, mustard, mayo, at saka ketchup. Ito na yung pinaka ano. Tawag mo doon. Pickle relish, nagdagdag pa ako. Masarap sana may bread and butter, pero naubusan na. Ito yung gulay. Ayan o. Busog. Busog. Sobrang busog nga eh. Parang Heavy. heavy meal. Dapat hindi pala gabi, no? Ay, gusto mo maglakad sa ulan? Lakad sa ulan na gabi pa. Lamig na. Burger. Ay, hindi naman manipis lang naman yung patties. Nagpaparamdam ng winter. Malapit na siya. Saglit na lang yun. Yan. Lamig, ulan. Tingnan namin yung mga yung IKEA Philippines. Ganda eh. Daming tao, tapos Nakakapanibago lang yung presyo eh. Kasi dito yung magkano yung carrot cake? Mahal din yun eh. $3 something. $3 o yung mga cake doon sa IKEA. Sa atin, 119. 119. So, Pareho din. Pareho din. Pareho. din. Oo, pareho din. Kasi ganun din naman eh. Almost 4 ata. Kaya lang, magtataka ka. Ang daming tao kasi napakadami eh. Parang Sarap pumasyal kaya parang dyan. SM eh. Siyempre ba yan, kakain lang talaga. Tapos nag-iikot-ikot. Tingin, window shopping. Pang ano yun tapos malamig. Siyempre pang palipas sa oras. Tsaka kakaiba rin talaga yung yung mga pagkain nila doon dahil nga yung parang western Swedish. style. Swedish. Meatballs, may salmon. Sa kaya yan? Sa kayang lugar yan? Baka sa bandang ano yan. Manila? Hindi. Hindi. Sa Ortigas. Tingnan natin. Doon yan, alam na doon tayo nang malapit sa Robinson's Gallery. May ginagawa din sabi, doon daw ilalagay yung IKEA? masarap doon yun, parang may nakita ko medallion din sila, kaya mas marami silang option sa pagkain eh. Dami. Dito parang konti lang eh. Pero tinatao rin dito, di ba? Oo, dami rin. Sarap din naman kasi yung pagkain, tsaka mura pa. Correct. Kami kanina namili lang din. Kaya ayan, nag-burger, mabilis ang luto. Mabilisan ba hindi rin eh, kasi gumawa ko sariling patty eh. Day of bukas, magkakabit tayo ng ilaw uli. Para sa kwarto naman. Sa day off mo na, sa linggo. Oo. Bukas may order ako eh. Ayun lang. Tapos ayun. Ano natin yung isa uling panibagong komento. Totoo nga ba guys, yung mga tiga Canada? Oh, lalo na dito, yung mga nandito sa Canada, may nagsasabing Actually, hindi lang isang vlog namin na kinomenta niya. Nakita ko lang, nagpop up lang yung mga old na comment. Kasi minsan hindi ko nakakita pag lumipas na yung... kasi hindi niya nasasagot lahat din eh. Oo, lalo pag na-reply ko na ngayon, next na hindi ko na mababalikan yun. Kasi minsan natatabunan din. May sunod-sunod. Siguro pare-pareho niyang kinomentan. Ayon daw sa source. Ayon sa kanyang source. Ni Manggodo. Si Manggodo yun eh. Anong source? Ayon sa kanyang source, almost lahat daw ng Filipino, whether Canadian or PR, walang savings dito nga. Yung mga citizen. Mali pa nga, sabi niya, isang tuka. Isang kahig, isang tukadan daw ang mga nandito sa Canada. Sabi niya nga. Paano yun? Kasi permanent resident tsaka citizen isang kahig, isang tuka. Paano pa yung mga student tsaka yung Di ba? yung mga Tsaka hindi yan, kasi visa. lalo yung ganon, source. Hindi ko alam kung saan galing yung source niya.
siguro may mga ilan-ilang ka maririnig na ano na Na nahihirapan mahihirapan. dito. Pero para sa amin marami kaming kakilala na rin dito na kumbaga maganda na yung mga kalagayan sa buhay. Hindi naman ganun kahirap. Hindi naman din ganun kayaman. Oo. Meron din mayayaman talaga. Meron kaming kilalang mayayaman din talaga. Merong average lang. Depende kasi sa sa pamumuhay mo sa lifestyle mo Pero para sabihin mo na isang kahit isang tuka, parang hirap naman nun. Siguro kung ikaw nabubuhay sa above sa pangangailangan mo, then possible isang kahit isang kahig isang tuka. Pero kung marunong ka naman sa pagbabudget, yung lang, gastos ka lang ng enough lang sa mga pangangailangan mo, then I don't think magiging ganun ka. Yun ang number one kasi yung kinikita mo dapat yung kumbaga nababudget mo na maiayos doon sa kinikita mo yung gastusin mo, di ba? Pero yung nahanap ka na bili ka ng ganito, mas pagdating ng sweldo parang dumaan lang yung sweldo mo. Or parang kulang pa. Gamitin mo yung credit card mo, yun doon na mag-i-start yun Kasi pag gumamit ka ng credit card at hindi mo siya nabayaran on time, ang laki ng laki ng interest nun Kaya kami, hanggat maaari, talagang hindi kami gamit ng credit card na. Ginagamit natin Kung gagamit man kami, right away, bayad ka agad. Halimbawa ngayon, ginamit namin. Same day, babayaran ko na rin yun. Yung credit card na, alam nyo kung ano yung ginagamit namin na credit card. As yung, di ba, interest rate mataas. Doon pinapasok natin, imbis na kami yung humiram ng pera sa kanila, kami yung naglalagay ng pera doon sa credit card na yun. So, yung interest rate, tumataas. Mataas yung bigay na interest. Kaya Savings pa yun sa high interest. Kumbaga, kung marunong ka lang din sa buhay, posible na maging ganun ka kahit hindi dito sa Canada. Kahit nasaan ka man. So, hindi ko alam kung saan galing yung source ni Kuya. Pero kahit saan ka may mga tao din talaga na hindi ko naman pwedeng lahatin na lahat magaangang pamumuhay dito sa Canada. Meron din talagang nahihirapan. Pero kahit saan ka pumuntang bansa, meron talagang gano'n na nahihirapan. Merong mga maalwan yung buhay o magaang yung buhay. Pero hindi mo dapat lahatin na ano yung si almost, sabi niya si almost Filipino raw dito, ganun. Hindi. Nga. Walang savings. I don't think so. Kasi marami rin kami kilala na talaga Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangan tanongin mga yung savings mga simpleng tao pero mga big time. O may mga average pero alam mo may mga sinabi din. So, hindi ganun yung yung source. Nasa sa tao yun. Tsaka nasa kumbaga doon sa kunyari, doon sa circle of friends mo, siguro may mga ganun. Pero sa amin kasi parang parang medyo magagaang yung mga buhay ng mga kakilala namin, mga kaibigan namin. Parang nakakaano naman sila. Kami din naman namin sinasabi na pero for sure hindi kami isang tuka. Kasi kahit paano naman, nakakain namin ng gusto namin, nabibili namin ng gusto namin. Pero syempre, make sure namin na ito lang. May limit. Naglalagay kami ng porsyento na savings every time. Nahirap kasi yun mahirap yung wala dahil kung ano man ang dumating o may mga problema tayo. Emergency fund ka talaga. May pang emergency. Yun ang kailangan. So nasa tao yun. Siguro may mga nahihirapan o may mga dumadating sa point na ganun, lalo sa mga international student, hindi naman natin makikakailan na talagang mahirap ang sitwasyon nila ngayon. Or mamaya may mga instances na biglang nawala ng trabaho. Dito, alam niyo mostly walang kamag-anak. So, wala ka ibang lalapitan. Kung di ang magagamit mo is credit card para ba maka-survive. Hindi kagaya sa Pilipinas. Pre, pahiram naman. Pahiram naman ng ganito. Doon yung nanay mo. Wala akong ganito Pwede bang paano muna? Wala Wala kang aasahan dito kundi yung pahiram muna ako. Sarili nyo Yung pamilya nyo Kayo lang. Kaya nasa sa atin talaga Yung paano natin Nandito. Baka ito. How I wish. How I wish. Bihira kasi bumili. Sabagay, kahit madalas ka bumili, kung hindi talaga nasa guhit ng palad, wala talaga Hindi nga, naguhit mo. Puro guhit lang. Nabura na nga iba kakahugas, kakaluto. pero sa totoo lang talaga,
depende talaga yung yung paggamit ng isang kahig, isang tuka. Medyo malalim yun eh. Medyo malalim-lalim ang ano nun eh, ang meaning nun eh. Pero meron talaga, meron ganun na dinadanas sa kapwa natin Pilipino dito sa Canada. Pero hindi lahat. Hindi lahat. At saka hindi rin karamihan. Kasi Hindi marami karamihan. rin naman. Maraming nakakalaluwag. Lalo na Marami. yung mga matatagal na rito. Oo. Yung mga ilang taon na ang ginugol dito eh. At may magagandang trabaho. Meron nga mga student eh, pagdating dito, mas mabig time pa dun sa mas matagal eh. Oo, Kasi may mga- siyempre, may mga alam mo pon- eh. May mga pondo May din, mga pondo big yan time eh. din eh. Hindi na makagaya ng mga nagpo-protesta na sinugal na lahat. Yeah. Tapos ayaw nang bumalik sa bansa. Ayun, mga Pilipino, kahit pabalikin mo yan, Meron pa rin. meron pa rin yan. Tapos kumbaga lagi may plan B. May plan B yan. Diyan ako bilib sa mga Pilipino. May mga laging ano yan eh. Laging handa Boy Scout. Oo, kailangan yun. Mahalaga yung ganun. Hindi pwedeng sige-sige lang. Pag pumunta ka, lalo pag umalis ka ng bansa, kailangan meron kang bawa na maraming plan. Tsaka nga sabi nga nung iba, hindi lang Canada ang nagdumadaan sa ganitong Sa sitwasyon. inflation. Lahat ng mga bansa ngayon. Hmm. Problema, mass immigration, Halos lahat eh, no? Halos pare-pareho. Kasi ano na yun eh, parang domino effect na eh. Dadami yung populasyon mo rito. Ah. Dahil nagigera doon sa lugar nila, lilipat sila dito. Dadami yung populasyon dito. So yung populasyon na dumating, kailangan ng resource niyan. Kailangan ng masustain bahay. ng gobyerno pati. Kailangan ng bahay, kailangan ng Trabaho. pagkain. Susuportahan ngayon ng gobyerno. Kaso hanggang kailan? Ah. Mag-aano ngayon yung mga residente, di ba? Yung tax money namin yan, parang ganun eh. Tax money namin yung pinapagamit yun yan. Pero tama nga, domino effect talaga yan. Damay-damay na. Saka hindi nga lang lahat dito. Kaya kahit nasaan ka man, kung hindi ka nabubuhay na below your means, eh wala talaga. Malamang mag-end ka talaga. Lalo kung uunahin mo ang luho. Dapat alam mo yung ano eh. Yung wants at saka needs. Kung ano yung kailangan mo unahin. Kasi kung puro wants lang, eh Mahirap. wala. Tapos unang-una gagastusin mo is credit card instead na alam mong kaya mo siyang i-afford ng bayaran mo ng cash. Kasi pag alam mo hindi mo ba kayang bayaran ng cash, that means hindi mo afford. Hindi mo afford kung credit card. Ah. Pero may mga gumagamit din talaga ng credit card na nasanay ng ganun. Hindi, dito naman kasi mostly ginagamit ang credit card din. oo. Pero ibig Depende sabihin, na lang kung kailan mo babayaran o babayaran mo buwan Ah. agad. dapat talagang bayaran mo siya on time din talaga. Mahirap na kasi. Kumbaga, iyaano mo yung sarili mo. Doon ka mag-i-start mahirapan kapag once na nag-accumulate yun eh, di ba? Magpapatong may mga interest rate. Mahirap i-explain. Kasi ako, yun eh. natuto ko lang. Kasi nung unang-una, nung bagong kuha ko sila, yung sobrang excitement ko na umuwi ng Pilipinas para sunduin sila. Hindi ko na inisip kahit wala akong ipon nun. Sige, bili ka ng ticket, sama ako, sunduin ko sila. Which is, pwede naman silang pumasok dito ng sila lang. Kaso hindi, sabi ko, uuwi ako. Siyempre, expend ka ng pera. So, pagdating dito, ang hirap, alam mo, nagsisimula kami kasi bili kami ng mga gamit. Dahil nag-rent na kami ng sariling bahay, bili ka ng TV, bili ng ganito. Doon makikita, nagagamit mo yung credit card, mas hindi mo nababayaran on time. Doon po makikita yung patong-patong din eh, no? Sabi ko, ang hirap, parang nagbabayad ka, pero yung pagdating ng statement, ng bill mismo, interest, halos kapareho lang nung binayad mo. Sabi ko, Halos oh my ano gosh. rin yun, ano? 1 year? 1 year din binabayaran natin yun eh. Bigyan na namin yun, ginugol namin talaga yun. Kaya sabi ko, next time, sabi ko, kung uuwi tayo, kailangan May naka-ready na yung hindi mo siya uutangin. Yung gamitin man yung credit card mo, pero right away, babayaran mo. Actually, maganda nga yung gano'n kasi nasubukan namin nung huling umuwi kami. Hmm. Medyo malaki-laki pa rin yung naibalik natin. Tsaka magaan. Hindi siya yung parang pagdating namin, uy, wala pala tayong ganito, uy, walang ganyan. Doon ako natuto eh. Pero syempre, hindi ko pa naman alam yun. First time eh. Nung una kong sila sinundo eh. Kumbaga, ako lang nandito noon. Hindi pa ganun kalaki Gamit ipon. ng credit card. Hindi ko na-realize na pagdating dito, kailangan namin lahat ng ganito, ganun, ganyan. Siyempre, mga bata, kailangan ng mga gamit din niya sa school. Kailangan ng mga bagong, alam mo na kung ano mga Lahat. panlibang So, sa from kanila. doon sa experience na yun, natuto kami.
na ito ang hirap. Kaya next time, kailangan ganito. Kailangan lahat nakaplano. Sana maganda experience yun, di ba? Hindi, lahat naman tayo natututo sa mga nagagawa natin pagkakamali sa buhay. Correct. Yun ang mahalaga. Matuto ka sa Kaya- mali mong nagawa. Kailangan next time, wag mo nang ulitin, di ba? Yung mga ganun, matuto ka. Pero yung mga hindi natututo, yun yung matigas sa ulo. Hindi natuto. Siyempre, matigas ang ulo. Mahirap maano yun. Mahirap turuan, kumbaga. Kaya Ganun, nga. Pero ganun pa man, yung sinabi niya nga, na isang kahig, isang tuka, medyo ano yun. Walang savings. Nga. Well, actually, yung Isang kaig, santo ka. ano yun, siguro mga ilang taon na tayo nag-vlog. Nandun pa tayo sa apartment eh. Meron tayong napag-usapan na paycheck to paycheck. Parang ganun ang dating nun eh. Parang paycheck to paycheck nung bago pa lang kami rito sa Calgary. Kasi nga, hindi pa kami nakakalan ng mga permanent job namin. May trabaho, pero ikaw, kasi noon time na yun, parang paganong-ganon pa, di ba? Lipat-lipat ako ng trabaho na eh. So, Tapos syempre, parang nagsisimula kami dito. dito sa Calgary, medyo napag-usapan namin doon sa marami nag-comment. Kasi sabi namin, paycheck to paycheck in Canada. Parang, ang mga comment nila, parang medyo nabash nga eh. Kasi sabi sa amin, wag nyo yung general kasi hindi lahat ng nandito sa Canada na ganito ang dinadanas o kagaya ng dinadanas. Which is totoo naman talaga. Na True. hindi talaga lahat ng mga nasa Canada eh Tsaka di naman tayo totally paycheck to paycheck nun. Kasi kahit pa paano naman, nakaka-support din tayo. May sumasobra din naman. Kaya lang, syempre, from noon hanggang ngayon na ang laki na nung pagbabago. Unexpected din naman na ganun. Syempre, nung nandun kami, parang bagong-bago, wala pa tayong kamag-anak dito, walang kalala. Medyo mahirap talaga. Tapos, syempre, nung time na yun, ilang months bago ka nakastart? 2 months? 2 months. Syempre, savings mo nun, ubus-ubus Tapos din. natanggal uli. After 3 months, lipat uli. Ganun talaga. Ano naman, naka-survive naman. Kumbaga, din kami umabot sa punto na walang-wala. Kumbaga, meron pa rin namang, yun nga yung maganda na meron kang ipon eh. Tsaka Kasi may nahuhugot ka eh. nakakapag-adjust kami doon sa sitwasyon, kumbaga. Kung anong meron kami, Kung kaya ano namin meron, mag-adjust. Nakakapag-adjust kami, tapos, ayun nga, sabi ko nga, bump in the road lang yung mga ganun. Totoo naman talaga, lahat naman tayo dumadaan sa mga ganung problema sa Sumarating buhay. sa punto na ganun. Sobrang down mo, pero sabi ko nga, darating din yung punto na ikaw naman yung nasa taas ng gulong. Gulong. So, kapit lang. Ganun talaga. Lahat yan, merong may plan si God. Dumarating yan sa buhay natin. Kasi may plano siyang mas maganda para sa atin. Yan. So, yun lang naman, na-share lang naman namin kasi alam ko may mga dumadaan din sa mga ganong sitwasyon. Pero, Lalo kapit na lang. yung mga bago dito sa Canada. Kaya niya kasi lahat naman kaming mga lahat tayo matatagal- dumaan doon eh. Lahat ng matatagal dito sa Canada, nagdaan talaga doon sa sitwasyon na gano'n. Mahirap. Hindi biro, pero kinaya. So, kapit lang kayo, darating din kayo sa punto na magiging maayos din ang lahat. Tama. Paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.